Ivan, ano ba ang mga ebidensyang naibahagi ni Bernardo laban sa mga akusado? June, kinumpirma ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa harapan ng mga hukom na nag-request si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng mga proyekto sa DPWH. Kapalit yan ang 25% na commitment o mas kilala sa tawag na kickback. 500 million pesos umano ang nakuhang commitment ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa pagitan ng mga taong 2024 hanggang 2025. Sa testimonya ng state witness na si Roberto Bernardo, 3 beses nahatira ng kickback money si Revilla na may kabuuang halaga na kalahating bilyong piso. 1 beses noong 2024 na may halagang 125 million, 2 beses naman nitong 2025 na may halagang 250 million at 125 million pesos. Ayon sa kanya, 20 million pesos kada isang bunker's box ang inihatid ng kanyang mga driver sa White House compound nito sa Cavite. Kwento pa ni Bernardo, noong 2024, kasama siya sa pag-deliver ng 125 million pesos na kickback na nakalagay sa 6 na box at isang paper bag. Personal ulit siyang naghatid noong March 2025 ng panibagong 125 million pesos habang hindi naman niya umano personal na nasaksihan ang pagde-deliver ng 250 million pesos. Ang perang ito ay ang nalikom na commitment o kickback para kay Revilla kapalit ng mga nirequest nitong proyekto sa Bulacan. Nanggaling ito sa advance payment ng mga kontraktor na nanalo sa bidding ng mga proyekto. Pagkatapos ay kokolektahin ng Bulacan Regional Director na si Henry Alcantara at saka ipapasa kay Undersecretary Bernardo. Samantala, kinumpirma rin sa korte na si resigned DPWH Secretary Manuel Bonoan ang nagbigay ng 1.5 billion pesos na alokasyon para sa mga endorsed project ni Revilla para sa taong 2025 matapos maaprubahan sa General Appropriations Act o GAA. Nakiusap umano si Revilla kay Bernardo na i-follow up kay Secretary Bonoan ang mga inendorso nitong proyekto. Ayon kay Bernardo, matagal ng kalakaran sa DPWH ang pagbibigay ng 20 hanggang 30% commitment sa mga proponent na mambabatas. Sa kaso ni Revilla, 25% ang hiningi nito para sa kanya. Samantala, sa umpisa pa lamang ng paggulong ng kaso, pinanindigan na ng kampo ni Revilla na wala itong kinalaman sa anumang aligasyong idinidiin rito. Bago tumestigo si Bernardo, nagbigay ng maikling pahayag si Revilla. Lang. Lalabas na yung katotohanan. Si Bernardo na ang huling testigo ng prosekusyon para sa pagtatapos ng bail petition hearing ng mga akusado. June, sa kabila ng mga ibinahaging testimonya ni Bernardo sa harapan ng korte, iginiit nito na wala siyang kinalaman sa nangyaring nakawan at hindi umano siya ang mastermind dito sa nililitis na 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez.